5 nakakahiya at nakakabobong kwento ng pagkamatay ng tao. Ang una na nasa listahan ng mga bobo, number 1 Philip A. Contos. Ang isang rider mula sa USA. Ang USA Federation ay nagtatag ng batas na lahat ng nagmumotor ay kailangan magsuot ng helmet, ngunit may mga taong tutol sa batas na ito. Ayon kay Contos, karapatan ng bawat rider na magdesisyon kung gusto nilang magsuot o hindi magsuot ng helmet. Nagsimula namang magrally ang ibang tao sa batas na ito at kasama na nga dito si Philip Contos. Habang nasa papunta sa pinagraralihang lugar ay pinaharurot ni Contos ang kanyang motor at dahil sa bilis nito sumimplang siya at tumilapon malapit sa mga nagrarally. Tumama ang kanyang ulo sa pader na semento. Agad namang dinala sa hospital si Contos, subalit binawian din ito ng buhay. Ayon sa mga sumuring mga doktor, sigurado sanang mabubuhay si Contos kung meron itong suot na helmet. Ito nga ang isang nakakatawang at nakakalungkot na kwento ng kabubuhan. Pangalawa, pag-aalaga ng ahas. Hindi lang ang pag-aalaga ng cobra ang pumatay kay Wayne Roth noong 1997, gayunpaman, ito ang pangunahing bagay na dahilan ng kanyang kamatayan. Nasa ilalim na ng impluwensya ng pagkahilig sa pag-aalaga ng ahas, si Roth ay pumunta para dalawin niya ang kaibigan niya sa Pennsylvania, na nagkataong may-ari ng cobra. Idinikit ni Roth ang kamay sa tangke ng ahas, at ikinagalit ng ahas ang ginawang paglagay ng kamay niya sa tank. Nang makagat si Roth, inirekomenda ng kanyang kaibigan na pumunta agad sila sa emergency room, pero tumanggi si Roth, at sa halip ay nagpunta sa isang malapit na bar. Nang hikayatin siya ng kanyang kaibigan na pumunta sa ospital, huli na ang lahat, namatay si Roth sa daan, mula sa kombinasyon ng droga, alak, at kamandag ng cobra. Bakit may mga taong ganito mag-isip? Baka akala ni Roth siya si Wonder Woman, na hindi tatalaban ng kahit anong kamandag. Nararapat lamang na bigyan si Roth ng parangal at isama sa mga taong may gintong pag-iisip. Pangatlo, nagyelo kasama ang isang manok. Ang isang ito ay isa pang sikat na siyentipiko. Si Sir Francis Bacon ay isang abogado, pilosopo, at manunulat na Briton na tumulong sa paghahanap ng pamamaraang pang-agham. Sa kanyang pagpunta sa bahay ng isang kaibigan noong 1626, si Bacon ay nangangalap ng isang ideya. Pinag-aaralan niya ang mga epekto ng malamig na panahon sa karne, at nagkataong may nyebe sa lupa. Tumigil siya sa kanyang karwahe, lumabas, bumili ng manok, at nagsimulang maglagay ng nyebe dito. Si Bacon ay lubhang nalulong sa eksperimentong ito, kaya nang matanto niyang malamig na siya, huli na ang lahat, nakarating siya sa bahay ng kanyang kaibigan, at namatay doon dahil sa pneumonia. Pang-apat, improvised bungee jumping. Ang 22 taong gulang na si Eric Barsha ay isang fast food worker mula sa Virginia. Sa taong 1997, kinonekta niya ang mga putol-putol na bilang ng mga maikling bungee cords na binalot ng tape. Nakatali ang isang dulo sa paligid ng kanyang binti, at ang sa kabilang dulo naman ay sa paligid ng tuktok ng isang tulay. Walang nakakita ng sumunod na nangyari, pero alam natin kung ano ang binabalak ng taong may gintong pag-iisip. Natuklasan ang bangkay ni Barsha kinaumagahan nang may naglalakad sa ilalim ng tulay. Halatang tumalon siya, nahulog ng 70 talampakan, at bumagsak sa lupa. Buo pa rin ang kanyang improvised cord, nakadikit pa rin ito sa tulay. Napakatagal nitong nakagapos sa kanyang binti at dahil sa pagkakabagsak sa lupa ay kinasawi niya ito. Pang-5, magpalitan ng upuan habang nagmamaneho. Sa mahabang biyahe sa kotse, ang driver at kasama nito ay minsan ay magpapalit ng lugar, upang mabigyan ng pagkakataon ng dating nagmamaneho na makapagpahinga. Gayunpaman, hindi mo dapat gawin ito kailanman habang ang kotse ay umaandar pa rin. Si Kelita Nicole Hicks at ang kanyang kaibigan ay nagmamaneho pababa sa isang Kentucky highway noong 2010. Tumayo si Hicks sa loob ng kotse upang makipagpalit ng pwesto sa driver, at sinubukang humakbang sa ibabaw ng hindi niya sinasadyang matapakan ng manibela ng sasakyan kaya lumiko ang kotse. Nagmamadali ang taong nagmamaneho na pinabalik ang gulong sa kabilang daan, at nawalan ito ng kontrol, tumilapon si Hicks sa kalsada. Dahil sa sobrang pinasala na tinamo niya sa katawan at ulo, ay naging sanhi ng kanyang kamatayan.